Iron Lady of Asia, isa lang yan sa mga bansag kay dating Senadora Miriam Defensor Santiago. Bukod sa kanyang mga tumatak na linya, nag-iwan din po siya ng legasiya sa iba't ibang kapasidad sa serbisyo publiko. Narito ang report. Binawian ang buhay nitong Huwebes na umaga ang dating Senadora Miriam Defensor Santiago sa edad na 71 matapos ang 2 taong pakikipagbuno sa sakit na lung cancer. Siya ay hinangaan ng sambayanan dahil sa kanyang talino at pagiging palaban. Wala ka na ba ibang argumentong maisip sa utak mo? Nakilala siya sa matatapang at maanghang niyang pahayag. Ngayon, hinahamon ko na naman siya. Suntukan tayo kung gusto mo. I like. At minsay mapagbirong mga hirit. That's right. Bastos ka rin, ano? Di ka man lang nagpapaalam, tuloy-tuloy kang pumasok sa puso ko. Sana Facebook status ka na lang para pwede kitang i-like. Kung pangit ka at mahilig kang mag-selfie, sabihin mo na lang na lahat ng pictures mo ay wacky. Politiko ka ba? Ang ganda kasi ng mga mata mo. Kurap ng kurap. Tinagurian siyang Iron Lady of Asia. Siya rin ang kauna-unahang Asyanong naimbitahang maging huwes sa International Criminal Court o ICC. ICC ang husgado na naglilitis sa mga kaso may kinalaman sa genocide at iba pang crimes against humanity. Taong 1970 ikinasal si Senadora Miriam kay Narciso Santiago Jr. Biniyayaan sila ng 2 anak, pero noong taong 2003, namatay ang kanyang bunsong anak na si Alexander Robert. I want to talk about my child. Katangi-tangi ang kanyang political record. Nakapagsilbi siya sa 3 sangay ng pamahalaan, ang judiciary, executive at legislative. Formal siyang sumabak sa government service noong 1988 bilang Commissioner ng Bureau of Immigration and Deportation at ng Agrarian Reform. Matatandaang tumakbo pa siya sa pagkapangulo noong nakaraang halalang Mayo 2016 kung kailan nanalo si Rodrigo Duterte. Una siyang tumakbo sa pagkapangulo noong 1992 ngunit nanalo si Fidel Ramos. Noong 1998 tumakbo rin siya pero natalo siya ni Joseph Estrada. Hindi man siya nagwagi sa pagkapresidente, 3 beses naman siyang naihalal bilang senador. Sa kanyang 3 termino sa Senado, umabot sa halos 1,000 ang bilang ng panukalang batas at resolusyon na isinumite niya sa Senado. Ilan naman sa mga panukala niyang tuluyang naging batas ang International Humanitarian Law, Climate Change Act at Magna Carta for Women. Kabilang narito ang controversial na Reproductive Health Bill. Sa kabila ng kanyang pagpanaw, ang kanyang legasiyang naiwan sa bayan, hinding-hindi mawawala.